boss, welcome po sa Home TV. Bali sa video po natin ngayon ay ipapakita ko po sa inyo kung paano nyo po malalaman yung line to neutral connection dyan po sa mga bahay nyo. Halimbawa po, meron pong dalawang wire na bumaba dyan po malapit sa bubungan nyo, galing po poste ng kuryente na kagaya po nito. Yung isa po may balot, yung isa naman po aluminum wire. Ang ibig sabihin po niyan, line to neutral connection po yan. Bali ito po yung may balot na to, ito po yung line 1, ito po yung live 220 volts po yan. Ito naman po yung aluminum wire, yan po yung neutral 0 volts po yan. Bali pakita ko po sa inyo mga boss na live po yan. Ito po yan, 220 volts po yan. Yan po yung line 1. Ito po aluminum wire 0 volts po yan. Pag meron po kayong nakita na ganyan na bumaba dyan malapit sa bubungan nyo na galing poste ng kuryente, line to neutral po yan. Ngayon po, halimbawa magwa-wiring po kayo dyan sa mga bahay nyo. Halimbawa po, nag-install po kayo ng breaker. Ngayon po, kailangan nyo po ng dalawang wire dyan. Ito yung service entrance na tinatawag. Ito po yung itatap nyo dito sa line 1. Tapos yung isa naman po dito sa neutral, yan po yung papasok dyan sa loob ng bahay nyo. Bali ito po yung line 1 mga boss, dito nyo po ilalagay yan sa kaliwang bahagi ng breaker. Halimbawa po nakapwesto na yung breaker nyo na kagaya po nito, yung line 1 po sa kaliwang bahagi. Yung neutral naman po dito po sa kalay nyo ilalagay. Ngayon po pag nagtap po kayo ng wire dito, sisiguraduhin nyo po na ganito po yung pagkakabalot nyo. Tapos po nakatayo po yan para pag umulan po hindi po papasok yung tubig sa loob. Kasi po dito pag pumapasok po yung tubig dyan, parang natutunaw po yung aluminum wire nyan. Yung para pong nag-aasin siya. Kaya kailangan po nakabalot po ng maayos yan, saka naka-slice ng maayos. Ngayon po, halimbawa, kung magwa-wiring naman po kayo ng ilaw, dito naman po tayo sa load side, kailangan nyo po ng dalawang wire dyan. Ito po yan. Ito po yung tinatawag na home run. Ito po yung tatakbo. Dyan, babagsak sa switch, tatakbo sa ilaw. Ito po yung dalawang wire na to. Ngayon po, ito po yung line 1. Dito nyo po ilalagay yan sa kaliwang bahagi. Bali, tatapatan nyo lang po yung line 1 dito sa service entrance. Dito nyo po pinasok yan sa terminal ng breaker. Ngayon po, itong line 1, yung home run nyo, dito nyo po ilalagay. Sa kaliwang bahagi din po siya. Ngayon, ito po yung neutral. Tapatan nyo lang po yung neutral dito sa service entrance nyo. Dito po yan. Dito po, nasa kanang bahagi rin po siya. Yung neutral nyo. Ngayon po, kapag magwa-wiring na kayo ng ilaw, lagi nyo pong tatandaan, ito pong line 1, sa switch po lagi pupunta yan. Huwag po dito sa ilaw. Kasi po ito 220 volts po ito, live po to. Siyempre pag dito nyo po pinatakbo yan, diba, nakakisami po kayo, naka metal paring po kayo, minsan po kinakain po ng daga to. Ngayon pag nabalatan po to, dumikit po yan sa metal paring, puputok po kaagad yan. Kaya mas maganda po dito siya sa switch pupunta. Ngayon po, bali wiringan po natin to, isang switch saka isang ilaw. Pakita ko po sa inyo. Ito pong line 1, dito nyo po patakbuhin yan lagi mga boss. Sana po tandaan nyo po yan. Ito pong neutral, lagi pong sa ilaw pupunta yan. Ngayon pag ilaw po ang wawiringan nyo, lagi po kayong maglalagay ng return. Ito po yan. Yung kabilang dulo, tatakbo yan sa ilaw. Yung kabilang dulo naman po, pupunta dito sa switch natin. Dito po, bali naglagay po ako ng 20 ampere na breaker. Kasi po, pagka naka single circuit breaker po kayo, dapat po dyan ay 20 ampere lang. Ngayon po, kapag magdadagdag po kayo ng ilaw or outlet, lagi nyo pong tatandaan, dito lang po kayo kukonect sa line 1 na to. Mag-i-splice po kayo dyan, tapos dito sa neutral. Ngayon, tatakbo naman po yan dun sa ilalagay nyong switch or outlet. O, ganun lang po ang gagawin nyo. Line 1, neutral,
Diyan lang po kayo lagi magtatap pag magdadagdag po kayo ng ilaw saka outlet. So, ngayon po, bali, lagyan na po natin to ng switch. Ito po yan. Balatan na po natin tong line 1. Pag magbabalat po kayo dito, laging sakto lang mga boss ha. Huwag nyo pong hahabaan. Kailangan yung saktong papasok lang sa terminal ng switch natin. Ngayon, itong line 1 mga boss, dito nyo po ipapasok yan. Dalawa po ang terminal yan kahit saan nyo po ilagay. Dito po yan. Okay, pasok ko na po para mas maintindihan nyo na po. Pag pinasok nyo po, hatakin nyo. Pag sumasabit na, ibig sabihin po niyan, nakalak na po yan. Tapat po nito. Yung return po, dito. Dalawang butas, kahit saan nyo po ilagay yan, tapat naman po nito. Okay, pasok ko na po para mas maintindihan nyo na po. Yan, ganyan po ang setup niya mga boss ha. Kapag nailagay nyo na yung wire dito sa terminal ng switch natin. Uulitin ko po, yung line 1, dito po, tapat nito. Yung return, tapat po nito. Ayan po. Ngayon po, dito naman po tayo sa receptacle. Ito po yan. Unahin po natin yung neutral. Balatan na rin po natin tong return natin. Ayan. Ito po nga neutral, sa pinakagilid nyo po ilalagay. Dito po yan. Ayan po. Hihigpitan nyo mga boss ha, kapag nailagay nyo po yung wire dito sa terminal ng receptacle natin. Yung return po sa pinakagitna ng receptacle. Ayan po. Bali ganyan ang setup niya mga boss ha, kapag nailagay nyo na po yung wire dito sa terminal ng receptacle saka ng switch natin. Ngayon po, bali ilagay na po natin, iayos na po natin. Ito mga boss, lagi niyong tatandaan, sa kanan po yan. Huwag po nakaganyan. Mali po yan. Kailangan po ang setup niyan, laging nasa kanan. Lagyan na po natin ng tornilyo. Ayan po. Ngayon po, lagyan na po natin ng bumbilya to. Para malaman po natin kung tama po ba yung ginawa natin. I-on po natin yung breaker. Ayan po. Ngayon, sindihan po natin. Ayan, bali, gumana po. Bali, ganyan lang mga boss. Kung gusto nyo po malaman kung saan po yung line 1, ilalagay nyo dito sa breaker, saka dito po sa load side. Basta sundan nyo lang po lahat ng ginawa natin. Sinisigurado ko po sa inyo, mabilis nyo pong makukuha. Bali hanggang dito na lang mga boss. Sana po nagustuhan nyo yung bagong video natin, at kung nagustuhan nyo po, huwag nyo pong kalimutang i-like. Maraming salamat mga boss.